Anong takeaway mo doon, sir, sa showdown ni Attorney Torion at ni Attorney Benhur Abalos? Ay, ako po ay nag-agree dyan sapagkat the moment nga po na yan po ay in-announce ni Secretary Abalos, kinestyon ko na rin po yan at ako po ay nakapanayam na ng maraming programa kung saan ko po sinasabi na very improper po yan, yung pagtanggap niya. Sapagkat kung meron pong reward, unang-una dapat po yan ay manggaling sa pondo, sa kaban ng bayan, sa pamahalaan, hindi po sa isang pribadong tao. Sapagkat pag pinasukan nyo po ng private funds, ang governmental function at ang DILG po ay nasa ilalim po niya ng PNP. To that extent po, naiimpluwensyahan ang pagpapatupad ng batas ng pribadong tao na dapat the enforcement of the law is a public function na hindi po dapat may nakikialam na pribadong tao. Ngayon, yung sinasabi nila na mayroong papel ang private sector, meron po, pero not to the extent na magbibigay sila ng reward sa mga public officials. Katulad po nung ginawa po namin noon sa yung po testigo lamang kay De Lima, nag-offer po ng reward ang DACC para sa pagpahuli kay Dayan. Totoo po yun. Yun ang sinusumbat sa akin ni Secretary Abalos. Pero unang-una po, in-announce po namin kung saan galing. Alam po ng buong Pilipinas na ito po ay galing sa pag-ambag-ambag ng mga miyembro ng DACC. Pangalawa, hindi po namin ibinigay sa gobyerno yung pondo. Hawak po namin yun. At noong pong nahuli si Dayan, yung informante, binigay po namin sa kanya directly, openly doon po sa House of Representatives. So mali po yung example ng ating secretary na kami daw po ay nagbigay din ng reward. Hindi po katulad ng ginawa nila, tinatago nila at ngayon tinatanggi niya na. Hinahawakan niya yung pera, pero noon ang lakas ng loob niya na sinasabi niya pagka nagkaroon ng impormasyon leading to the arrest of Pastor Kibuloy ay ibibigay nila yung pera. So which is which? Alam niyo po, kasabihan po, ang isda ay sa bibig nahuhuli. Ano po ang sa inyo pong karanasan bilang pong abogado, ano pong kaibahan ng bounty tsaka ng reward? Kasi isa din po yan sa mga napag-usapan kanina, Attorney Ferdy. Kasi sabi, hindi daw bounty yun, ayon sa DOJ, reward lang. Di ba parang parehas lang yun? Kahulugan? Parehas lang po yun ang tinatawag dyan ay same dog, different collar Bounty, reward, kung ang epekto po ay lalong-lalo na yan, pribadong tao ang nagbigay. Kasi po, alam nyo, pag pinasukan nyo po yan ng pribadong tao, nagkakaroon po yan ng motibo at ba't ayaw nilang sabihin kung sino? Ano bang pakay niyang isang mayamang tao na ipahuli si Pastor Kibuloy? Siya ba ay may galit kay Pastor Kibuloy? Siya ba ay galing sa ibang relihiyon na medyo may rivalry with the kingdom of Jesus Christ? Yan po ang mga question na pumapasok habang hindi po nila sinasabi kung sino po yung nagbigay ng pabuya na yan. At sabi ko nga po, to that extent, di ang nangyayari po, ang inuunang ipatupad na mga warrant ay yun pong may pabuya. Paano yung nangyaring equal protection of the laws? Paano po yan na pantay-pantay po dapat? Na dapat, kung may arrest order, hindi po uunahin yung isa over the other. Nangyayari na nga po rito. Sa dinami-dami po na mga wanted dito. Yung iba po, wanted pa for rape. Wanted pa for murder. Yung mga violent crimes, mga pumatay. Sinasabi ko nga po, yung isang terorista, ang pinatay po niya ay 46 people sa Mindanao. Ang bounty niya, 1.3 million lamang. Ito, wala namang pinatay. Hindi pa naman napapatunayan. Ang bounty, ganong kalaki. So, nadi-distort po, na pervert yung implementation ng batas. So tingin niyo po ba may paglabag siya sa RA 6713, Secretary Abalos, nung mag-announce siya, Attorney? Meron po, hindi lang po doon sa 6713, baka pati po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sapagkat ito po ay giving undue favors to another party. May pinapaboran po rito. May discrimination. And the person here being discriminated against is none other than Pastor Apollo Kibuloy.
Attorney, si Admar po ito. Itong nabanggit niya, tila medyo tumamlay yung ni Secretary Abalos kasi binigyang diinan niya ngayon na hindi pa niya natatanggap. Pero kapansin-pansin, doon sa mga wanted posters na meron doon pa rin yung 10 million pesos reward. So ginagamit pa rin nila ito. Mismo pa ang Philippine National Police yung nagpapakalat ng wanted posters at ginamit din nila yung mga katagang reward na 10 million pesos na sabi nga wala pa pala sa kanila. Yun nga po, katulad po na sinasabi ko, ang isda ay sa bibig nahuhuli. So iba-iba na ang kanilang kwento, ibig sabihin na hindi sila nagsasabi ng totoo. Paano pala kung bukas makalawa nahuli si Pastor Kibuloy? Ibig sabihin, wala silang maibibigay na 10 million, dilin lang nila ang mga tao. Mabibwisit sa kanila yon. Ibig sabihin po, ay kung paiba-iba ang yung sinasabi, nagpapalusot ka lang, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kung ikaw po ang sasagot doon sa naging tanong din ni Senador Robin Hood Padilla, kung needed pa ba na may mga talagang specific na batas ukol po dito sa reward system, or sapat na itong existing na batas na pwedeng maging batayan para doon sa pagtanggap o hindi pagtanggap ng pera mula sa taong bayan na gagamitin sa function ng isang public official? Dapat po may batas po dyan. Ang batas po unang-una ay dapat nagbibigay po ng yung katulad po nung bail bond guide. Alam niyo po? Kasapagkat sa bail bond guide po, kung ganito ang krimen mo, ganito ang piyansa mo. Pantay-pantay po yan. Dapat po sa ganyan, kung ito ang krimen mo, ito lang ang dapat ibigay na reward sa'yo. Hindi lalampas. At pangalawa, yun nga pong sinasabi ni Attorney Torreon na hindi dapat tumanggap. Dapat mahigpit na pagbawal na ang isang government official ay tumanggap o magsulisit. Sabi nga, tama yung sinasabi ni Attorney Torreon, it only covers 1/2 of the law. Acceptance, solicit. Yung mismong mag-solicit ka lamang, ibig sabihin humingi ka, eto ikaw Mr. X, pagka itong si Pastor Kibuloy ay nahuli, magbibigay ka ng 10 milyon sa akin, yun po mismo, bawal na po yun. So, mere solicitation. Kahit hindi mo pa natatanggap, nung nanghihingi ka pa lamang ng yung ambag para sa reward, yun po bawal na. Hindi po dapat yan at dapat mo gawing klaro ng batas yan. Unang-una, dapat pag ganito krimen mo, hanggang ganito lang ang reward mo. Para pantay-pantay po. Merong equal protection of the law, wala pong class legislation, walang pinag-iinitan, sapagkat sa ngayon po, parang walang rate. Paano kung ang isang tao na mayaman maliit na krimen lamang dahil galit siya sa tao, magbigay siya ng reward na 50 million at tatanggapin ba yun ng gobyerno? Siyempre, nagiging disproportionate po, nagkakaroon ng distortion ng crime doon sa reward. Kung sinong pinag-iinitan ng gobyerno, kahit ang kanyang krimen ay non-violent, hindi naman siya pumatay, hindi naman siya nagpasabog, hindi naman siya terorista, hindi naman siya nakikiaklas ng may armas laban sa gobyerno, napakalaki ng kanyang patong sa ulo. Yung pagbibigay ng donasyon po mula sa pribadong sektor, Attorney Ferdy, meron po bang batas na nakakasaklaw dyan? Ano po yung mga, kumbaga parang mga pulisiya, kung ang isang individual sa pribadong sektor ay nais na magbigay ng donasyon sa kahit anumang purpose? Ayan po ay dapat tineturn over po sa National Treasury. Yan pong donasyon na yan. Hindi po direkta doon sa opisyal. Sapagkat otherwise, ang dami pong lalabag na batas. Unang-una nga, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Conduct ng Public Officials, at yung mga provisions po ng Revised Penal Code sa direct and indirect bribery. Yun po ang pinakaunang batas tungkol dyan at na-supplement na lang po
ng special laws na Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yun nga pong, yun po ang latest yung Code of Conduct. At yung Code of Conduct po, although sinasabing code yun, ay may karampatang kaparusahan din yun po. So, lahat po yung mga batas na yan ay nilalabag po. Kung idederecho mo, hahawakan ng isang public official, o kung hindi man niya hawak, nagsolicit siya, nanghingi siya. The mere fact na manghingi ka, kahit hindi mo pa hawak, yan po ay paglabag na ng batas.